Mapagpala at mabiyayang araw po ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Tayo po ay muling maghahandog ng pasasalamat at pagpaparangal sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at tayo magsimula sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Kataas-taasan naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, na ginagawa anuman po ang inyong maibigan. Ginagawa niyo po kung ano ang inyong nais at kung ano lamang po ang inyong naisin. At laging ayon sa inyong nais, sapagkat kayo po ang soberanong Diyos na nagtakda ng lahat ng bagay at pinapangyari ayon lamang po sa inyong kalooban, Panginoon Diyos. Kami po ay muling naghahandog ng papuri at parangal sa inyong kataas-taasang kalalagayan, Ama. At kami po ay niluluwalhati namin ang inyong maluwalhating pangalan, Panginoon Diyos. Dakila ka sa lahat ng inyong mga gawa. Kayo'y pasalamatan sa lahat ng mabubuting gawa at mabubuting bagay na inyo pong pinapangyari sa aming mga buhay, maging sa mga pagpapalang espiritual at mga pagpapala sa aming paghahanap buhay at sa aming mga pangangailangan, Panginoon Diyos. Sambahin kayo sa espiritu at katotohanan, Panginoon Diyos. Dalangin namin na ihanda niyo po ang aming mga puso. Siya sa atin niyo po ito. At anuman pong karumihan ang inyong nakikita ay inyo pong linisin. Hugasan niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon Diyos. Patawad po sa aming mga kasalanan. Sa aming mga pagkukulang, kami po inyong punuan. At dalangin namin, Panginoon Diyos, na bigyan niyo kami ng bagbag na puso. Na kami, Panginoon Diyos, ay hindi mag-e-enjoy sa mga kasalanan na aming nagagawa. Bagkus ito po ay dulot ng kalungkutan at kamuhian sa aming mga sarili, Panginoon Diyos. Dalangin namin, Panginoon Diyos, ang aming mga mahal sa buhay. Patawarin niyo rin po sila, Panginoon Diyos. Bigyan niyo sila ng biyaya na nakapagliligtas, Panginoon Diyos. Maranasan din nila, Panginoon, ang kapanganakang muli sa Espiritu, Panginoon Diyos. Umaasa kami na makakasama namin sila na maglilingkod po sa inyo, Panginoon Diyos. Kami po sa umagang ito ay humihingi ng gabay ng banal na Espiritu. Pangunahan kami sa pananambahang ito upang ang pananambahang ito hindi maging ayon sa laman, bagkus sa Espiritu lamang, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang pangangaral ng inyong mga salita, Panginoon Diyos. Basbasan niyo po ang inyong lingkod, ang aming kapatid, si Deacon Roger, Panginoon Diyos, na maihatid niya ang mensahe niyo po para sa amin sa araw na ito. At gayon din po, Panginoon Diyos, si Pastor Norman na nasa Kalamba ngayon sa pangangaral ng inyong mga salita sa mga kapatid, sa mga taga-Kalamba, Panginoon Diyos. At sa mga iba pang mga lingkod ninyo na tunay na isinugo, pagpalain niyo po din sila, bigyan ng karunungan na ang inyong mga salita lamang ang tanging kanilang sasambitin, Panginoon Diyos. At patuloy niyo po silang gamitin, Panginoon Diyos. Sa iba't ibang mga iglesia na nagkakatipon ngayon, Panginoon Diyos, dalangin namin na ang inyong pagpapalang espiritual ang siyang manaig, Panginoon Diyos, at hindi ang laman, Panginoon Diyos. At amin ding idinadalangin ang iba pang mga kapatiran na papunta pa lamang, Panginoon Diyos. Dalangin namin na inyo silang ihatid ng payapa at ligtas. Anuman pong kalalagayan, Panginoon Diyos, ng iba pa naming kapatiran. Kung may mga karamdaman po sila, Panginoon Diyos, bigyan niyo po sila ng kalakasan at mapagtiisan ang karamdaman, Panginoon Diyos. At ito'y maging pagpapala sa kanila. Muli, Panginoon Diyos, dalangin namin ang inyong pagpapalang espiritual sa pananambahang ito. Nawa ay ang aming mapakinggan ay aming maisa pamuhay, Panginoon Diyos. Tulungan niyo kami sa aming mga abang kalalagayan, Panginoon Diyos. Ang lahat ng ito ay aming dalangin, papurit pasasalamat sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Ito po ang dalangin, papurit pasasalamat. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Tayo po maghandog ng awitin. At buksan po natin ang ating mga songbook sa song number 377.
song number 377, Great is Thy Faithfulness. 377. Great is Thy faithfulness, O God my Father. Verse 1, ready, sing. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. 2. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to Thy great faithfulness, mercy, and love. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. By morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, Thy own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Sundan po natin sa song number 372, Thanks to God. 372, Thanks to God. Thanks to God for my Redeemer, thanks for all Thou dost provide. Thanks to God, sing. Thanks to God for my Redeemer, thanks for all Thou dost provide.
Thanks for times now but a memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime. Thanks for dark and dreary fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Thanks for prayers that thou hast answered. Thanks for what thou dost deny. Thanks for storms that I have weathered. Thanks for all thou dost supply. Thanks for pain and thanks for pleasure. Thanks for comfort in despair. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond compare. Thanks for roses by the wayside. Thanks for thorns their stems contain. Thanks for home and thanks for fireside. Thanks for hope, that sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for heavenly peace with thee. Thanks for hope in the tomorrow. Thanks through all eternity. Amen. Tawagin po natin si Brother Kimbo sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo po tumayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Psalms 134, mga awit 134. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na lingkod ng Panginoon, na naglilingkod kung gabi sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo sa sangtuaryo ang inyong mga kamay, at purihin ang Panginoon. Nawa mula sa Siyon ay pagpalain kayo ng Panginoon, na lumikha ng langit at ng lupa. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Panalangin ng paghandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, ang Diyos ng Israel, magpakailanman-kailanman. O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ang iyong pagtatagumpay at ang karangalan sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. Ang nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayong aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ang aming pinupuri ang iyong kaluwalhatian pangalan. Ngunit sino ba kami sa kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa iyo at ibinabalik lang namin sa iyo ang binigay ninyo sa amin.
sapagkat kami ay mga dayuhan at naglalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng animo at hindi magtatagal. O Panginoong aming Diyos, lahat ng kasaganang ito ay inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay pagkat lahat ng bagay ay nasa iyo. Alam namin, alam namin aming Diyos na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot. Nanihandog namin ang lahat ng mga bagay na ito at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng iyong mga anak. O Panginoon Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa iyo. Amen. Hango mula sa 1 Kronika 20, versikulo 29, verse 10 and to 18. Makakaupo na po ang lahat. Sa ating pong ikatlong awitin, buksan po natin ang ating mga songbook sa song number 336, What a Wonderful Salvation. 336. I was chosen to salvation by the Father up above. What a wonderful salvation, sing. I was chosen to salvation by the Father up above. In before the world's foundation, I was chosen in His love. What a wonderful salvation! I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. I was given to the Savior by the Father's grace and love. Christ came down to seal my pardon, paid my sin debt with His blood. What a wonderful salvation! I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. I was quickened by the Spirit, giver of eternal life. Oh, He brought me to repentance and to faith in Jesus Christ. What a wonderful salvation! I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. All the praise for my salvation goes to God eternally. I will give Him all the glory, none of it belongs to me. What a wonderful salvation! I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. Amen. Pagpalain ng mga awitin sa ating mga puso. Sa
pangaral ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos, tawagin natin ang ating kapatid, si Deacon Roger Blasco. Sa pong mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. Sa ating pong pagsisimula ay tayo po'y tumayo at basahin natin ang ating teksto ngayong umaga. Buksan po natin ating mga Bible sa John chapter 4. Basahin po natin yung verse 24. John chapter 4 verse 24. Babasahin ko po muna sa English tapos sa Tagalog. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sa Tagalog, ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan. Ang ating pong mahalagang pag-aaralan ngayon, ang ating topic, ang ating message ay pinamagatang When Technology Replaces Theology. So, the Age of AI. So, yan po yung title. Again, When Technology Replaces Theology. The Age of AI. Yan. Sa ating pong pagsisimula, tayo po ay manalangin, humingi po tayo ng gabay sa ating Ama. Gabay naman tayong Banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit. Muli po ngayong umaga, kami po inyong tinipon sa dakong ito upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Aming Diyos, maraming salamat sa paglalagay palagi sa aming mga puso ng desire upang kami po ay maglingkod sa inyo. Kami po ay tumupad sa aming tungkulin bilang inyong mga anak, ng mga miyembro ng inyong tunay na iglesia dito sa San Pablo. Aming Diyos, ang aming dipong dalangin, nawa ay palagi niyo po kaming paalalahanan kung gaano kami kapalad na kami ay napabilang dito sa inyong tunay na iglesia. Kami po inyong idinagdag sa itong napakalaking pribilehiyo na ang inyong mga hinirang ay inyong tinipon at pinagsama-sama sa dakong ito. Tunay po na kaibutin ninyo sa inyong mga anak. Aming Diyos, sa aming dalangin ngayong umaga, na po ay ihanda niyo ang puso at isipan ng bawat isa. Nawa yung mensahe na napapanahon ngayon aming Diyos ay maging pagpapala sa amin at gayon din sa mga tagapakinig. Nawa ito, Panginoon, ay maisabuhay namin. Kami ay palaging gabayan ng banal na Espiritu upang aming masiyasat ang bawat bagay na aming naririnig, aming nakikita, aming mga nababasa. Nawa ay tumibay kami sa tunay na mga doktrina, sa tunay na pananampalataya, at lumago espiritual aming Diyos. Ang aming Panginoong Hesus, nawa palagi ang makita sa aming mga buhay, siya ang maitaas sa aming kalagitnaan ngayon. Ang inyong banal na Espiritu, nawa siyang bumabay, pumatnubay sa amin, magturo at magpaalala kung ano po ang inyong mensahe sa amin ngayong umaga. Aming Diyos, lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay para sa inyo po lamang. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nakaupo na po ang lahat, mga kapatid. So yan po, ang ating pong topic ngayon ay patungkol po sa the age of AI. So, actually, ito po ay message na ito dapat ay siyang nauna pa noon, nung June, first week ng June. Pero niloob ng Panginoon dahil mas importante na unang matalakay yung patungkol dun sa homosexuality. So ngayon naman, ay niloob ng Panginoon na i-share ko na sa inyo itong ibinigay niya sa akin mensahe sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Base na rin ito sa
pagbubulay-bulay, personal devotion, ano, dun sa mga napapanahon ngayon na pangyayari. Dahil hindi natin alam, ay akala natin talagang napakaganda ng mga bagong naimbento ng tao. Oo naman, tunay naman, nagagamit ang mga ito, nakakatulong sa ating pamumuhay dito sa lupa. Pero nagiging kasangkapan din yan, ano, mga kapatid ng kaaway, upang ipadala o linlangin, ano, ang mga tao. Kung hindi lingid sa inyong kaalaman, ano, yung mga AI, ano, ay madaling i-train, ano, nai-train siya kung ano kanyang sasabihin, kung ano kanyang ipapakita, ano. So, siguro naman ay pansin nyo yung bago ngayon, yung na-release, ano ba yun, yung, basta hindi ko nasasabihin, ano, baka mapopromote pa eh, baka ma-censor pa itong ating message. Pero yun, may nirelease na bagong version, ano, talaga nga namang makikita mo doon, ay yung tao ay nasa space, ano, yung tao ay nagbi-build ng pyramid, ano, kung ano-ano. So, ang masama pa nito, mga kapatid, ay hindi pinatawad pati ang salita ng Diyos, ano, hindi nakaligtas. So, ginagawa bang parang comedy? Ano, kunwari, si Eva, ang sabi, yun, tungkol dun sa bunga, ano, na huwag kakainin, sabi, huwag niyo ako i-challenge. Ano, para bang ginagawa lang light, ano, bagamat ang tema nun ay kung saan nagsimula ang kasalanan, pero parang ang dating ng mensahe, na ginawa dun sa AI ay para bang light lang yun, para bang nakakatawa lang yun, ano. Siguro nakakatawa sa mga taga-sanglibutan, pero ang ating focus ngayon ay sa atin, ano, bilang mga tunay na mananampalataya. Paano ba tayo dun magre-react, ano? So, kailangan, sabi nga dito, God's elect must be spiritually discerning in the age of artificial intelligence, ano. So, dapat tayo ay magiging, tawag ba sa Tagalog doon, discerning. Kumbaga, yung ating itetest ang mga bagay-bagay, no, hindi basta tungkol sa Biblia, tungkol sa Bible ay tama na, ano. And then kailangan nating guarding the truth. Ano, tapos tayo ay hindi dedepende sa mga katotohanan o sa mga doktrina pagdating dun sa mga artificial intelligence, ano. Kasi meron diyang mga ito, kunwari yung mga forefathers, ano, na wala na, mga kinuha na ng Panginoon. Pero makikita mo, nagpi-preach. Kasi minanipulate nung software o nung program, yung picture, tapos nabukang bibig, nagsasalita, tapos may boses pa. So, medyo pagka ang isang tao na nakinig doon, maaaring makumbinsi. Pero ang danger, ano, mga kapatid, yung message. Kasi personally, nakinig ako dun sa iba na mga ganyang video sa mga social media platform, ano, pinakinggan ko. May truth, pero may kahalong lies. So, talagang may danger, ano. Pag pinakinggan mo, parang totoong totoo, tamang tama. Pero pagka iyong tines, sabi nga natin, dapat tayo ay may discernment, ay mapapansin nyo na talagang may kahalong lies. Ano? So, may danger. So, ganun din, napansin ko, ito, example, napansin ko dun sa aking anak, ano, tanong siya ng tanong. Kasi napapanood niya, kasi na talaga ang mga tao ngayon, yan ang kaharap palagi, ano, cellphone, yung computers, ano, tsaka yung mga social media. Nagtatanong sa anak, yung aking anak, ano ba yung ganito? Paano yun? Yung tungkol dun. Kasi naguguluhan siya, ano. So, iba dun sa itinuturo ko sa kanya. Mas madalas yun ang kaharap niya, nagtatanong siya. So, ako bilang kanyang ama, yung duty ko ay i-guide kung ano ba talaga yung nasa Biblia, nasa Word of God. So, yun ay example lang na may danger. Kasi yung generation natin ngayon, generation ng mga kabataan, doon na nakaharap. So, doon na sila dedepende. Ay, ganun pala yung Diyos. Okay na. Meron pa dyan, ang isa pang mas malala dyan, na nakita ko, yung sabi, ang sin daw ay hindi naman talaga masama. Okay yun Ano siya? Preacher. Ano lang siya, AI-generated na tao.
na nagpipreach bago yun yung kanyang pinaka-message. Biro nyo yun, talagang napaka-delikado. So, yun po. Kaya nilob ng Panginoon na atin itong pag-usapan, bilang tunay na mga mananampalataya na nasa tunay na iglesia ng ating Panginoon, dapat hindi tayo maging kampante. Maaring ikaw sa sarili mo ay sasabihin mo marami ka ng alam, ikaw ay marami ng matibay na sa doktrina, maaari nga, pero paano yung iyong mga kapamilya, yung anak, yung asawa? So, yan yung duty natin, kailangan nating i-guard yung truth. Yan. At kailangan nating dumepende sa banal na espiritu, hindi dun sa mga AI. Pagdating dyan sa worship, sa prayer, and sa ministry, mamaya mapapag-usapan din natin. May mga churches na dumedepende dyan sa AI. Nila yung kanilang preacher, doon na sila nag-worship, doon na sila nagpe-pray, So, yan, mamaya matatalakay natin yan. So, punta na tayo sa ating unang punto. Yan. Maiksi lang naman itong message na ito. Sana. Yan. So, ang ating unang point ay discern the spirits in a digital age. Again, discern the spirits in a digital age. So yung digital age, yan na yung panahon natin, Sa ating basahin, ang sinasabi ng Biblia patungkol dyan. Buksan natin ating Bible sa 1 John, sa chapter 4. Yan. So may duty tayo bilang mga tunay na mananampalataya kasi dito tinawag ay beloved, yan. Mga minamahal. So 1 John chapter 4 verse 1. Beloved, believe not every spirit, but try or test the spirits whether they are of God. Yan, because many false prophets are gone out into the world. So, yung sinasabi natin, hindi na ngayon sa panahon natin ngayon, hindi na kasi totaling tao physically. Kasi malay mo pa kung tao ba talaga yung nagsasalita ngayon, talagang medyo mahirap ng ma-discern, So tayo bilang mga beloved, mga minamahal, mga kapatid sa tunay na pananampalataya, meron tayong duty na hindi dapat mag-believe, kaagad. Hindi porket nakita natin dun ay, for example, ay si Spurgeon, bago nagsasalita. Ay, ito nga pala, nakita ko si Spurgeon sa MMA Medyo comedy, nakikipagsuntukan sa MMA si Spurgeon. Pero anyway, ang ibig ko sabihin, hindi porket nakita natin AI generated na picture ni Spurgeon na galaw, nagsasalita, video, atin na agad paniniwalaan kung anong mga pagsasabihin noon. For example, nakita natin ay si Pink daw, Arthur W. Pink, nagsasalita pagdating sa sovereignty of God. So, dapat atin munang itetest. Hindi agad tayo dapat mag-believe, Itest muna natin yan. So, test everything. Paano? Siyempre, itetest natin yan by the Word of God. Doon na, ang gagamitin natin ay Word of God mismo. Yan din yung sinasabi dun sa 1 Thessalonians chapter 5. Yan. Yung ating subukin. Paano natin susubukin? Siyempre, Word of God ang gagamitin natin. So, 1 Thessalonians, yan. Chapter 5. Yung verse 21. Ito sabi, prove all things. Ipuprove ang all things. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Hold fast that which is good. So, ingatan ninyo ang mabuti. So, susubukin natin ang lahat ng mga bagay. Siyempre, susubukin, itetest natin yan sa pamamagitan ng ating mga Bible, kung yan din, align sa ating doktrina, kung ano mang pinagsasabi ng mga yan, at ating iingatan yung mabuti, So, hindi dapat dahil narinig lang natin, parang mas maganda yon ay atin ang pababayaan kung ano yung mabuti, kung ano yung tama. The elect are commanded to evaluate. Anong mga i-evaluate natin? Yung teachings, yung methods, and trends.
by Scripture, not convenience or innovation. So, hindi dahil mas madaling makinig, kasi ito, naimik na lang, dito na lang ako dedepende, ay yun na agad ang ating paniniwalaan. Hindi rin tayo makikiayon dahil ito yung mga makabago ngayon, yung mga innovation, kumbaga, dahil nagbabago ng panahon, digital age na. So, lilipat na tayo doon. Tandaan natin, may danger dyan. Hindi porket bago, hindi porket uso, ay dyan na tayo tatayo, mga kapatid. Kailangan nating i-prove muna. Pwede naman na tayong gumamit din yan. Yun nga lang, ay mag-iingat tayong mabuti. Inalaw yan ng Panginoon eh. Kung hindi yan inalaw ng Panginoon na mag-exist, hindi yan maimbento ng tao. So, alalahanin natin, inalaw din yan ng Diyos. Yun nga lang, ay nagagamit yan sa kasamaan. Tulad nga nung sinabi nung founder niyan na nag-resign dati. Alam ko, na-share na rin ito ni Pastor. Ito, napanood ko din yung interview dun eh. Nag-resign siya. Yung founder ng AI sa Google. Yan, nabanggit ko din kung saan tuloy. Yan. Nag-resign siya dahil natatakot siya. Bakit? Kapag daw yun inapupunta sa mga maling kamay o sa masama, ay delikado. So, hindi na siya nakaisa dun sa pag-develop nun. Kaya siya nag-resign. So, may danger talaga. Kaya sa iglesia ng Panginoon, huwag tayong dumepende sa AI. Test muna natin. Prove all things. Pwede naman tayong gumamit niyan. Pero hindi dapat tayo dedepende dyan. I-test muna natin. Baka kasi iba na ang itinuturo niyan. Another thing, mga kapatid, AI can imitate truth but lacks the indwelling of the Holy Spirit. Maaring mukhang tao yan, pero alalahanin natin, gawa yan ng mga kamay ng tao. Wala yang Holy Spirit. Yun ang nakakatawa, hindi mukhang tao. Mukhang tao. Napakaganda ng itsura, mukhang napakabait, napakaganda ng boses, kasi pwede mo rin piliin yung boses nun. Pwede mo i-adjust. Talagang napakaganda ng boses, Pero alalahanin natin, AI lacks the indwelling of the Holy Spirit. Yung sinasabi ng Romans 8:9. Basahin nga natin yun. Alalahanin natin, Romans 8:9. Kasi pwede rin ikaw, yung itsura ko, pwedeng gamitin din, Kaya nakakatakot na ngayon pwede rin yung itsura ni Pastor Norman. O na iba nating yung ating mga ibang pastor, yung mga sovereign gracer, pwedeng gamitin yung image nila. Kagaya ng saan ba yun? Mamaya, mapapag-usapan natin yun. Anyway, ito na. Alalahanin natin na ang AI ay walang indwelling of the Holy Spirit. Napaka-importante nun. Pwede nilang i-imitate ang truth, but AI lacks the spirit of Holy Spirit. Romans 8:9. Ito sabi sa English. Yung sinasabi ni Pablo. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Ang kinakausap dito ay mga mananampalataya na hindi daw nasa flesh. Lalo namang ang mga mananampalataya hindi nasa digitally created. So, isang patunay na tayo ay regenerated, kasi AI lacks regeneration, hindi naman yan nakaranas ng kapanganakang muli. Ang mga tunay na mananampalataya, ang mga tunay na tao, kumbaga, ay nakaranas ng regeneration. At meron dyan tinatawag na the Spirit of God dwell in you. Yan. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Napakalinaw. Ang sabi dyan, sa Tagalog, yan, datapwat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung kagayoy tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ito, basahin din natin itong kasunod. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. So, ang tanong, may Espiritu ba ng Diyos o Espiritu ni Kristo yung AI? Try nating yun, ating i-digest, ating
i-analyze base sa sinasabi ito ng Word of God. Datapwat kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kahit pamukhang tao yun. Kasi yan na yung danger ngayon eh. Mga kapatid. Hindi na lang yung talagang mga physical na mga tao, pati yung mga digitally created na tao, So ating alalahanin ito, applicable din ito sa mga yon. Walang espiritu yun ni Kristo. So, kaya iyon ay hindi sa Kanya. It has no soul, no relationship to Christ, and cannot bear spiritual fruit. Napakalinaw nun. And also, kung ating titingnan, yung sabi nga natin, mukhang mabait, napakaganda ng boses, napakaklarong magsalita at magpaliwanag. Pero, alalahanin natin, appearance can deceive. Yung panglabas lang yan. Maaari tayong ma-deceive niyan. Kasi nga kahit si Satan ay nag-transform na angel of light, alalahanin natin yun. Kaya sabi natin, maaaring magamit yan ni Satanas. Mukhang napakabait, napakalumanay magsalita. Alalahanin natin, si Satan ay nag-transform din into an angel of light. Saan natin yung mababasa? Sa 2 Corinthians chapter 11. Para lang pakita natin. Hindi lahat ng maganda ang appearance, kaaya-aya, kaakit-akit ay sa Diyos na ang appearance can deceive. So applicable yan sa tao, applicable din yan sa mga AI na nakikita natin dyan sa ating mga devices. Sabi dyan sa 2 Corinthians 11 verse 14. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Sa Tagalog, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. So, mukhang alalahanin natin, hindi porket maganda ang itsura, ay okay na. Isang libutan, tuwang-tuwa dyan, tulad nung si Moses, ginawang parang vlogger. Talagang entertaining kung papanoorin mo. Pero napakalayo sa truth. Napakalayo sa truth. Mga kapatid? Yan. So magbigay tayo ng example pa. 'Di ba? Sabi natin, may mga churches na ang ginagamit na ay AI pagdating sa kanilang ganito, worship service. So ito, ang una. Ito ay hanapin ko yung mga notes ko. Example. Dito sa St. Peter's Chapel, Lucerne sa Switzerland. Mababasahin ko yung article. In late 2024, St. Peter's Chapel in Lucerne, partnered with Lucerne, parang Lucifer talaga, Lucerne University's Immersive Realities Lab. Para to create an art installation called Deus in Machina. Ang translation sa English ay God in the Machine. Biruin mo, nilagay yung Diyos sa loob ng machine. Church yan nakipag-compromise. Sabi natin delikado. Nakipag-compromise sa isang university para gumawa ng Deus in Machina or God in the Machine. This setup featured an holographic AI avatar of Jesus. Aba, kausap mo si Jesus. Hologram displayed on a curved screen inside a confessional booth. So, Catholic to. May confessional booth. Nakalagay doon. Aba, makakausap mo. Doon ka mangungumpisal. Parishioners could speak with this figure trained. Yan na, sinasabi na, trained on biblical and theological texts. It responded in up to 100 languages. Matindi kaya kahit Tagalog siguro kausapin mo ito ng Tagalog. And offered itong binibigay ng hologram na Jesus, another Jesus, conversational and spiritual guidance, conversational and spiritual guidance. Hihingi ka ng advice dun sa AI.
Patay tayo dyan. O, nangyari na. 2024, alam ko ito yung March ba ito? Hindi ko makita dito sa ano eh. March 2024 ata ito. Pero late. Hindi pala. Late na eh. Baka mga fourth quarter ng 2024. Ito palang isang March. Yan. So, 2024. It was not true confessional, syempre. Kasi hindi naman dun pwedeng humingi ng tawad. Ano? Kung nga sa tao, bawal humingi ng tawad. Ay, dun pa. Biruin mo yun. Gumawa sila ng ganun. Delikado, no? About 2/3 of participants. So, ito yung kanilang i-describe. About 2/3 of the participants describe their interaction as a spiritual experience. Naramdaman nila. Spiritual. Nakita natin, tatapat kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Pero sila, naramdaman nila spiritual experience. Though critics, may mga kritiko din. Siyempre, tayo isa doon. Critics din tayo pagdating dyan. Included theologians who worried it might trivialize sacred ritual. So para bang nagpapauso na sila, ano? Sabi nga natin, just because it sounds biblical, it does not mean it is biblically true. Kasi trained yung AI sa mga, ano ba yun? Sa mga biblical and theological texts. So, magaling yan, magsalita. Nagbibigay pa nga ng spiritual guidance eh. Mas magaling pa yung magsalita sa atin, ano. Pero alalahanin natin, si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. So, paano ang ating reaction diyan? Paano tayo magre-respond diyan sa ginawa nilang God in the machine? Ay church 'yan sa Switzerland. So, isa pa. Punta na tayo pala sa second point natin. Ang nangyayari nga kasi sa tao, para sa convenience, para makasabay sa uso, sa innovation, ganun ang ginagawa. So, anong paalala sa atin dapat? Sa ating second point, worship must be spiritual, not synthetic. Kasi synthetic yung ganun eh. Hindi siya tunay na worship. So, isa pa example, bibigay ulit ako ng example. Again, ang ating ikalawang punto, worship must be spiritual. Tulad dito sa ginagawa natin, hindi dapat synthetic. Hindi dapat nasa live lang Hindi dapat nasa AI. So, yun yung ating topic, delikado. So, ito example ng mga churches ngayon sa panahon natin na gumagawa na niyan. So, una, ito sa Germany naman. Ano nga bang basa dito? Parang Fort. Yan. St. Paul's Church. St. Paul's Church. San Pablo, no? St. Paul's Church. Saan? Fort, Bavaria, Germany. So, anong ginawa nila? In June 2023, a Protestant church, protestante pa. Hindi ito naniniwala sa mga rebulto. Pero meron, may AI. Anong kaibahan, Yan, a Protestant church in Fort hosted a service led almost entirely by AI. ChatGPT, personified through avatars on a large screen. Delivered niya? Prayers, a sermon, blessings, bigay kong blessings, and more to about 300 attendees. Again, anong ginawa ni ChatGPT na ginawa nila ng avatar? Sabi dito, delivered prayers, a sermon, blessings, and more. Madami pa. To about 300 attendees. Ang daming umattend. The service prompted a lively discussion on how AI could play a role in worship. Gusto na talaga nilang i-incorporate yung AI sa worship service, Pero sabi ng ilan, but the emotional depth and personal connection of human preachers were notably missing. Syempre, hindi kasi tao yun eh. Pero yun, dami umattend. At sila ay nagkaroon pa ng discussion on how AI could play a role in worship.
isasali na ngayon sa worship yung AI. Mamaya yung katabi mo yung AI na pala. Wala yung Espiritu ng Diyos. Tapos ang masama pa nito, yung ginawa nila dito, pastor na AI. Nanalangin para sa kanila, nagsermon sa kanila, nagbigay ng blessing sa kanila. Na-bless ng AI. Nakakatakot ano. So, isa pa. Ito, last na example. Madami na kasi talagang church ang gumagawa. Iba't ibang bansa yun. Ano? Ito pangalawa. St. Paul's ulit. Bakit St. Paul's na? Ulit ang pangalan nito. Parehas St. Paul's. Lutheran Church. Saan? Helsinki, Finland. Sa Finland naman. Anong nangyari noon? In early 2025, ito yung March. Dito lang. This church held a unique midweek service created mostly by AI. Ganun din, same. Using AI tools, they generated the sermon, songs, visual content, music, and even avatars of pastors and historic figures like former presidente nila, Urho Kokenen, to read scriptures. O, kita nyo, yung sinasabi natin, gagawa sila ng figures ng mga former pastors and historic figures. So, gumawa sila ng siguro former pastor nila. Sasabi, pwedeng gamit ang itsura mo. Tapos yun yung nagtuturo. Tapos yung kanilang dating presidente, nag-scripture reading pa. Pero, ayun, hindi yung tunay na tao. So, ilan ang umattend? Sabi dito sa balita, sa article, around 120 people attended. Anong nangyari? Bakit big deal ito? Higher than usual for weekday. Nung nag-AI sila, dumami yung umattend. But many found it felt distant. So, pero naramdaman nila parang malayo daw. Pero ang nakakapagtaka nga dyan, dumami yung attendees. Kasi nga naman, uso. Gusto yan ang sanglibutan. Makabago. High-tech. AI, Both clergy and congregants remark on its novelty. Na ano sila? Nagbigay sila ng magagandang komento tungkol sa kanilang na-experience na yon. Pero may ilan, they emphasize AI cannot replace the empathy and presence of human-led worship. Siyempre. At least meron pang mga nakarealize dun dito sa 120 na umattend na parang lacking. Kailangan talaga ang worship ay must be spiritual, not synthetic. So ngayon, anong labas noon? Anong magiging reaction ng Diyos diyan? Sa kanilang ginagawang practices na 'yan? Sabi nga natin kanina, God's elect must guard the truth, depending on the Spirit, and rejecting soulless substitute in worship, prayer, and ministry. Sabi natin kanina doon sa ating introduction. Ngayon, sa panahon natin ngayon, yung binasa ko, 2023, 2024, 2025. So, recent, lang yan? Recent time, Ito lang yan. At ngayon, present, 2025. So, dyan na rin papasok dyan. Applicable na rin dyan yung sinabi ng ating Panginoong Jesus, sa Matthew chapter 15 verse 8. Punta natin yun. Ano ba sinabi ng Panginoon? Pagkaganang klase ng pagbibigay ng honor sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Paano pag ganan? Matthew chapter 15. Basahin natin verse 8. Sabi, Panginoong Jesus mismo nagsabi nito, These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their hearts is far from me. Siyempre, AI yan Hindi yan spirit-led yan. Sino bang ginagabayan ng espiritu ng Diyos? Hindi ba tao? Hindi naman AI. Kung AI yung nagpipreach sa iyo, guided ba yun ng banal na espiritu? Worship na worship sila doon. Nagbigay pa sila ng mga magagandang komento. Yung 300, nagandahan sila, nag-discussion pa sila para kung paano daw mai-incorporate talaga yung AI, kung ano magiging
role ng AI pagdating sa worship nila. Pero yan, sabi ng Panginoon, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Again, worship must be spiritual, not synthetic. Worship is heart-driven, kumbaga, not code-generated. Worship is driven by the Holy Spirit, not code-generated or programming driven o program driven. Kumbaga, hindi dapat ganoon, Kasi dumedepende na ngayon tao sino ba gumawa ng AI? Gawa din ng tao. Gawa din ng kamay ng tao. Talagang hindi sa Diyos, napakalinaw. Sabi ng ating teksto, God is a spirit. So worship, sabi ng John 4:24, ating main text, ating teksto ngayong umaga, God is a spirit. Kaya worship must be authentic, coming from the redeemed heart. Kumbaga, galing sa isang taong nakaranas ng regeneration. Kung ang nagli-lead ng worship ay AI, try to imagine that ang nagli-lead sa inyong worship para sa Diyos, na kayo sinasabi nyo kayo yung mga nakaranas ng kapanganakang muli, ay hindi nakaranas noon. Pwede ba yon? Kagaling natin, babakbakan yung mga army niyan. Pero pagdating naman sa ganito, pag in-incorporate na ito ng mga churches, ganun din yan. Mali din yan. Pero nakikita natin sa panahon natin, ang worship na ng mga tao, nagsisimula na, ini-incorporate na nila yung AI. Nakita natin, may Catholic na church, meron ding Protestant, may Lutheran church pa. So talagang may danger, nakakatakot. So sabi nga natin, kailangan ang mga elect ay magkaroon ng spiritual discernment. Yan. Nakita pa natin doon, doon sa binasa ko kanina, nag-lead pa ng prayer. Pinag-pray pa sila. Paano yun? E di baga ang panalangin ng taong matuwid, sabi sa Bible yun, ano nga ba yun? Fervent prayer of a righteous man availeth much. Paano mo may apply yun doon sa AI? Ano nga ba yun? James chapter 5, basahin natin yun. James chapter 5. Di ba nasabi dun sa article, dun sa balita. Pinag-pray sila, nag-lead pa ng sermon. Doon muna tayo sa pinag-pray sila ng AI. Yan. Ang sabi ng James chapter 5, verse 16. Ito, confess your faults one to another and pray one for another. So, syempre, that ye may be healed. Syempre, ang kausap dito, mga tao, hindi AI. Sino yung mag-confess your faults to one another? Di ba sila may confessional booth? Confessional booth ng hologram Jesus. So, kiss na agad yun dito. And pray one for another. Tao sa tao na nakaranas ng kapanganakong muli ang mag-pray to one another. Kasi sila, AI ang ginagamit na para mag-pray sa kanila. That ye may be healed. Tapos ito yung sinasabi natin. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ay, paano yun? AI yun. Ay, may mga nakikita pa, yung mga ganun nga, para bang ang gandang tingnan, pag may nakita kang parang nagpe-pray, tao na nagpe-pray, pero AI generated. Maganda naman yung prayer. Pwede yun sa atin kasi meron naman tayo, ako'y naniniwala, meron tayong spiritual discernment. Naunawaan natin na wala yung Espiritu ng Diyos na hindi tunay na tao. Paano yung mga wala pa sa Panginoong Jesus? Tulad noon, may nakita akong video, may nagpe-pray. Ang comment ng mga matatanda, Amen, Amen. Ay, tama yan, Amen. Kawawa. Kawawa naman, maliligaw. Depende na sila ngayon sa AI. So, yun yung danger. Ang hirap kasi pag in-incorporate ang salita ng Diyos dyan. Pag in-incorporate yung pagpe-pray sa AI, pati yung worship, sabi natin,
Kanina yan, prayer, tiningnan natin. Hindi ngayon papasayan dito sa talatang ito sa James 5 verse 16 sa prayer. AI can recite words but cannot pray in faith. Tandaan natin 'yun. Nagpe-pray lang 'yun kung anong nilagay lang doon na gustong ilagay ng tao. Buti ko naglalagay doon na tao ay talagang mayroong knowledge of the truth. Paano kung hindi? Hindi ano ipagpe-pray noon. Saka wala ng espiritu ng Diyos. Hindi tatanggapin ng Diyos yung ganong prayer. So again, sabi natin, yung worship nila, nag-sermon yung AI, sabi dun sa binasa na, dun sa example natin, dun sa balita. Worship must be spiritual. No, preaching must be spirit-filled. Hindi pwedeng ang magpipreach ay AI. Kasi sino bang kinumisyon ng Diyos? AI ba? Yung kinumisyon ng Panginoong Jesus sa Matthew 24. Oh, ito, tingnan natin yung ito. Oh, yan. Matthew. Punta nga natin yan. Matthew 28 pala. 28. 19. Basahin natin. O simulan natin sa 18. Matthew 28, 18. And Jesus came and spoke unto them, saying, All authority is given unto me in heaven and in earth. Go ye, therefore, and teach all nations. Oh, muna tayo. Go ye, therefore. Kasama ba dito yung AI na isinugo? Church ito eh. Hindi naman masama. Pero wala na bang tao? Wala na bang tao sa church? Oh. Taong isinusugo dito, mga mananampalataya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things. Oh, paano sino magti-teach? AI ba? Hindi church. Tao na nakaranas ng kapanganakang muli. Whatsoever I have commanded you. Oh, sino bang kinommand dito ng Panginoong Jesus? AI ba? Di ba tao? Yung church. And lo, I am with you always, even unto the end of the age, of the world. Age of AI na. Paano pagka hindi na ginagawa yan, di wala na sa kanila ang Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoon, and lo, I am with you always, even unto the end of the age. Kapag sinunod mo ito, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Paano yan? Hindi naman commanded yun na palitan ng ang preacher, palitan yung magpe-pray sa iyo ng artificial nagawa ng kamay ng tao. Again, gawa lang natin yan. Hindi man natin kasing talino yan kasi mas mabilis mag-process yan. Yung calculator nga, mas matalino sa atin eh. Imagine niyo yun. Gawa din yun ng tao. Mas mabilis lang yung mag-compute, kumpara sa atin. Pero yun gawa ng kamay ng tao. Tapos papalitan yan pagdating sa worship service, yun ang AI. Sabi nga ni Paul kay Timothy, preach the word in season and out of season. Si Timothy ay tao, doon yan sa 2 Timothy 4:2. Basahin din natin para lang makita natin na sa Word of God, ang kailangang mag-preach ay hindi AI, tao na nakaranas ng kapanganakang muli. 2 Timothy chapter 4. Yan, verse 2. Sabi dito ni Pablo kay Timothy, preach the word, be instant or diligent, in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Tao yan, hindi AI ang gagawa niyan. Taong nakaranas ng regeneration. Sa Tagalog, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka. Paano kung sasawata sa iyo AI? Sumaway ka. Paano kung sumasaway sa AI? Ang masama nun, paano kung hindi ka sinasaway ng AI? Mas nakaka... Mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo.
Mag-aaral nga, nagtuturo yung AI. Paano kung ibang doktrina? Tsaka yun nga sabi dito, sumawata at sumaway. Paano gagawin yun? Paano kung ikaw ay namumuhay na sa kasalanan, hindi ka sinasawatan, hindi ka sinasaway? Kita mo? Kasi yun ang nakaprogram sa kanya. Lalagay sa program, bawal sumawata, bawal sumaway kasi mababawasan tayo ng member. Hindi ganon. AI, puro naku po, siya. Tatay. Bawal sumawata kasi ma-offend, baka mag-alisan. Yun. May delikado. Kaya hindi pwedeng AI. Kasi kung anong motibo ng pastor, ganun din. Yung ilalagay niya doon. Kita mo? So, sino gagamit nun? Angkop na angkop yan sa mga Armenian. Ganun, ilalagay niyang code. Ilagay mo nga dyan sa prompt, bawal manawata, bawal sumaway. So, delikado. Namumuhay ka na pala sa kasalanan, ay hindi ka pa nasasaway. So, delikado. Yan. So, nasa pa yun. Sabi din ni Paul, sa Corinthian church, so Corinth was a major city in Achaia, yun ay sa Greece. Parang malapit na yun dun sa mga nagamit ng AI, doon na yan sa parting yun. So, ito sabi ni Paul sa Corinthian church, my speech was not with enticing words, of man's wisdom, but in power. Saan ba gayon? Yung anong yun? 2 Corinthians, 2 Corinthians nga. Hindi, first Corinthians. Chapter 2. Basahin natin. Verse 4. Yan. Ano sabi dito ni Pablo sa church sa Corinth? And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Ay yung ay yung preaching nun. Sige nga, paano yun nakapag-preach? Hindi ba ginamitan ng man's wisdom? Ito yung input ko. Itong gagawin mo. So, sasabihin mo, ganito ang itsura nito. Ganito ang boses nito. Hindi ba yun yung enticing words of man's wisdom? But in demonstration, ano dapat? But in demonstration of the Spirit and power. Sa Tagalog, ang aking pananalita, si Pablo ay isang tunay na mangangaral yan ng Diyos, apostol. Yan, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. So, i-compare natin yan dun sa hologram na Jesus, Siyempre, anong klaseng boses ang nalabas dun? Malumanay, siyempre, masarap ka usapin. Masarap ka conversation. Pero wala yung Espiritu ng Diyos. Kung ikukumpara mo, kung si Pablo ang kakausapin mo, kukumpara mo, walang kalatoy-latoy si Pablo. Di ba sabi ni Pablo, hindi siya gumagamit ng mga gano'n. Sasabihin mo naman kay Pablo, wala kang kalatoy-latoy kausap. Ang boring mo naman kausap, Pablo. Dito na lang ako sa hologram. Pero ang kaibahan ng hologram kay Pablo, yung kay Pablo ay merong espiritu ng Diyos. Merong power. Yun yung nakakapagligtas. So, imagine natin, may maliligtas kaya gamit yung AI. Sige nga, magbigay kayo ng example sa Biblia na gumamit ng alternative na paraan ng Diyos para maligtas ang tao. Maliban dun sa banal na espiritu ang kikilos. Sasabihin natin, iba kakilusin ng banal na espiritu pagkakausap. Napakalinaw din sa Bible. Ang ginagamit ng banal na espiritu ay yung tao na regenerated na rin. Sige nga. Mga kasi may magmagaling yan, Sabi ni, malay mo, gamitin yun ng Diyos. Walang imposible. Pero nga, naipakita na natin, nauna na may danger dyan. Paano kung another gospel yan? Perverted gospel yan. At kita na naman natin, another Jesus yan. May si Pablo, hindi siya gumagamit ng mga ganong kaparaanan. Iiba tayo. Gagayahin natin yung mga na-example natin na church. Hindi. So tayo, mag-ingat. Yan. Dalawang point pa ito. Yan. Pangatlong punto, depend on the Spirit, not on artificial power. Personally,
nagagamit ko yung AI. Kunwari, may talata ako na hindi makita, dun sa aking Bible app. Kahit anong search ko ng keyword. Bubuksan ko ngayon yung ChatGPT. Tatype ko, saan nga ba yung talata na ganito? Tapos maglalabas siya ng list. Baka ito, baka ito, baka ito. Ayun, nakita ko din. Nagagamit. Pero hindi pwedeng yun, hindi pwedeng yun ang magre-replace sa preacher na yun ang magpe-preach. Again, meron siyang benefit, pero meron din siyang danger. Mas malaki yung danger. Nakita na natin yung danger, ini-incorporate doon churches. Hindi ko kayo sinasabing huwag gumamit niyan. Hindi nyo ba alam yung mga daily things natin ginagamit ay AI powered yan, na may benefit tayo, yung mga Waze, Google Maps, AI powered yan. Kaya ang gagaling na. Nagagamit. Pero pag in-incorporate mo na sa spiritual, delikado. Pero pwede nga din natin gamitin pag magse-search tayo ng talata. Yung example ko, ginagamit ko siya. Pero dapat, sabi nga dito sa ating 3 punto, depend on the Spirit, not on artificial power. Hindi porket pwede kong i-search, ganyan na lang gagawin ko. Paano pag brown out? Paano pag lobat yung laptop? Paano pag lobat yung cellphone? Kung samantalang ikaw talaga yung nag-aaral, dumedepende ka sa banal na espiritu na siyang magtuturo sa iyo. Kahit pa walang kuryente, hawak mo lang Biblia. O kung talagang memory verse mo na, maano mo yun. Kaya sabi, depend on the Spirit, not on artificial power. Ano lang yan? Tool na nakakatulong sa atin. Na inaabuso naman ng mga unbeliever, ng mga maling simbahan. Kaya, dapat meron tayong separation. Mamaya, pag-uusapan natin yan sa ika-4 na po. Doon sa ating conclusion. So, balik tayo dito. Depend on the Spirit, not on artificial power. Sabi ng Panginoon, not by might, nor by power, but by my Spirit, said the Lord of hosts. Saan natin mababasa? Sa Zechariah, chapter 4, verse 6. Basahin natin. Diyos na nagsalita dito. Tayong dedepende sa ibang bagay, lalo na sa AI, pagdating sa mga spiritual na bagay. Tayo ay sa espiritu dumipende. Espiritu ng Diyos. Yan, Zechariah chapter 4. Yan, nasa likod yan ng Malakay. Zechariah chapter 4 verse 6. Sabi dito, then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by my Spirit, said the Lord of hosts. Hindi sa pamamagitan ng kalakasan, hindi ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Depend on the Spirit, not on artificial power. Tulad ng sa salvation, na atin ang napahapyawan, pagdating sa salvation, pwede bang gamitin ng Diyos na ma-regenerate sa pamamagitan ng preacher na hindi nakaranas ng regeneration, na hindi nga tao wala ngang kaluluwa yun Salvation is supernatural, So hindi maaring dumepende ang tao dahil sasabihin, maliligtas din yan, padalhan ng AI-generated content. Wala ka namang, hindi mo namang kinakusap, hindi mo sineshiran personally. Depende ka na doon. AI-generated content yan. Baka sakaling manong puso mo. Salvation is supernatural, Sabi nga ng Panginoong Jesus, hindi natin alam, parang hangin, The wind bloweth where it willeth. Saan nga ba yun? John 3, verse 8, Gana ng, regeneration. Supernatural yun. Basahin natin yung sinabi ng Panginoong Jesus. Ito na, humihihip ang hangin kung saan niya ibig. Matthew, John 3:8. Yan. John 3:8. The wind bloweth where it listeth or willeth, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell whence it cometh, and whither it goeth.
So is everyone that is born of the Spirit. So napakalinaw. Espiritu ng Diyos ang gumagawa niyan. Regeneration. Humihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling. Supernatural. Kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Ipinanganak ng Espiritu. Regeneration is a miracle, ano? It is an act of God by the Holy Spirit, ano? Not by mechanical process. Hindi talaga pwede. Cannot be talaga ang AI, ano? Pagdating sa regeneration, sa worship, sa prayer, sa regeneration, hindi pwede. And then, pagka tayo dyan dumepende, wala ngang espiritu yan, ano, para bang dumedepende ka lang dun sa letter or sa law, ano, parang ganun eh, ano, the letter kill it, ano, sabi yan sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6, ano, so yung kumbaga pumapatay ang law, kumbaga, pero ang espiritu ay nagbibigay ng buhay, ano, yun yan, nandun yan sa 2 Corinthians 3:6, dun natin yung mababasa. Yung sa Tagalog ito, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay buhay. Kumbaga, mere words, o kahit mga Bible quotes, ang sinasabi ng AI, pero pag wala ang espiritu, wala yung power, lifeless. Yan. So, another thing, ano, pagdating sa ministry, nakita natin, prayer, worship, ano pa ba to? Regeneration, sa ministry. Sino ang maglilid sa ministry? AI ba? Tingnan natin. Romans 8:14, ano? Kailangan pagka ministry, led by, ano yan? The Spirit-led. Ministry must be Spirit-led. Yung God's work, it requires God's power, syempre. Not artificial intelligence. Basahin natin Romans 8:14. As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ano? Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Again, sino pumapatnubay? Espiritu ng Diyos. Ano? Holy Spirit. So pagdating sa ministry, sinong papatnubay? Espiritu ng Diyos. Hindi yung AI. AI saan ba hindi traffic? Doon kami pupunta. AI saan ba maraming tao? Hindi. Diyos ang magtatagpo talaga. Siya yung magleled sa iyo. Pinagtatagpo ng Diyos ang isang tunay niyang anak na nakaranas ng regeneration para ibahagi ang gospel sa kanyang isa pang anak na nasa kalalagayan na ligaw pa, lost sheep pa. Hindi pwede tayo dumepende sa AI, sa algorithm, sa ba magandang mag-share ng gospel. Dito sa lugar na ito, maraming tao. Pwede yun. Pwede mo try mo yun. Try nyo i-search sa AI, gagana yun. Paano ba dapat ako mag-share sa ministry? Magbibigay yun sa'yo ng list. Sige, sundin mo yun. Armin yan, ang patak mo niya, sasabihin nun, papatanggapin. So, delikado. So, ministry, gospel sharing, must be spirit-led. Tayo naniniwala doon. Kung ikay tunay na anak ng Diyos, gagamitin kanyang instrumento, syempre, para maibahagi ang ebanghelyo sa iba. Hindi dapat tayo dumepende sa AI. Talagang delikado. So, conclusion na tayo, Pasensya na kayo, medyo mahaba. Conclusion, guard the gospel and remain separate. So, ito yung sinasabi natin. Guard the gospel, kasi baka ma-pervert, and remain separate. Pagdating sa spiritual na bagay, separate dapat tayo dyan. Pagdating dun sa pwede nating magamit sa ating pamumuhay, tamang pamumuhay, Christian living pa rin dapat ang gamit, pwede yan. Pero pagdating sa spiritual, kailangan tayo ay separated dyan. Hindi natin dapat i-utilize yan. Sabi nga sa Jude, contend for the faith, earnestly contend for the faith. Kumbaga kasi nga ang AI,
AI cannot preach the gospel. Only regenerated men can preach the gospel. Men, yung mga men na yon ay called and filled by the Spirit. Sila yung kayang mag-preach ng true gospel. Kaya nga, kailangan natin i-guard ang gospel. Yung sabi nga dyan sa Jude, basahin nga natin yun para malinaw. Kailangan natin yung i-contend. Sa Tagalog, nga ba yun? Makipaglaban. Kumbaga, hindi naman awayan. Mali yun. Kumbaga, ating ide-depend nga guard the gospel. So, Jude verse 3. Yan. Basahin natin yan. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Sa Tagalog, ang sabi dyan ay, na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya. Ano ba klaseng labanan? Ito na yon, labanan. Sa panahon natin ngayon, daming nalabas na yun, mga kung ano ng doktrina na, nagulat din ako si Beyonce, kilala niyo yun? May church na siya ang sinasamba. Church. Nagulat ka, kakapanood ko yan. Napadpad ako doon, meron palang ganun. Goddess, siya ay goddess. Church yun. Cross yun, nakiki-Jesus yun. Try nyo i-search, Beyonce Church. Nagulat nga ako, yun. Pero, yun na nga, dala na yun ng kalituhan. Kapag hindi ginard ang gospel. Pag tayo nakikipag-compromise dyan, pag ating ginagamit yan. So, remain separate. Hindi lang tayo magiging separated sa Armenians, sa AI din pala dapat. May danger Kaya nga may duty tayo. Inaaralan tayong makipaglabang masikap. Hindi yung, yan ang uso Gagamitin ko na rin yan. Mali. Guard the gospel and remain separate. Unity is in truth, not compromise, sabi nga natin. Always remember mga kapatid, hindi pwedeng lumakad yan ng sabay. Tulad doon sabi sa Amos 3.3, basahin niyo yun? Amos 3.3. Sabi dyan, Amos 3.3. Can two walk together except they be agreed? Yan, sa Tagalog, makalalakad baga ang dalawa na magkasama, di ba na sila'y magkasundo? Pagkakasundo mo ang yung ganyang mga pamamaraan, delikado ka. Napakalinaw. Can two walk together except they be agreed? So, hindi talaga pwedeng magkaroon ng compromise pagdating dyan. I-separate natin yung spiritual na mga bagay, mga gawain. Huwag tayong sumama dyan. Kahit yan ang uso ngayon. Usong-uso Lalo na yung si Nanay Aida, yung AI generated na Nanay Aida, kung saan na papunta, ano na pinaggagawa, nag-swimming sa lava, ano pa, basta ang dami. Nakakatuwa, entertaining, Nga lang, meron din kasing ginagamit nga, sabi ko sa inyo, sa spiritual na bagay na delikado. Lalabas yan, entertainment, ang word of God, Hindi. Thy word is truth. Yun ang word of God. Sabi ng Panginoon, John 17:17. Sabi ng Panginoon doon, John 7:17, ito may note ako, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Hindi siya for entertainment purposes. No. Yan yung nagpapabanal sa atin. Sabi nga sa Tagalog, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ay kung katawa-tawa yung ginagawa, nakakapagpabanal ba yun? Wala na nga yun sa truth Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. John 17:17. We do not unify with soulless tools or false teachers. Kasi considered na rin yan as false teachers. Kasi nasa likod niyan, false teacher din yung gumagawa ng mga prompt na yun. No matter how useful they seem, we do not unify or compromise with it or with them. Be separate from the world. Be separate from the world.
Be not conformed to this world. Sabi sa Romans 12:2. Basahin natin yun. Oh. Kaya sabi natin, remain separate. Guard the gospel and remain separate. Sabi dito sa Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sa Tagalog, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo. Ano naman kung iba tayo? At least tayo nasa truth. Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sabay doon tayo sa kalooban ng Diyos at kaaya-aya sa Kanya. Hindi porket uso, may sasang-ayon na. Dapat tayo, sabi dyan, kundi mag-iba kayo. Iba dapat tayo. Kung kine-claim mo, sinasabi mong nakaranas ka ng kapanganakang muli, lalo na, nandito ka sa tunay na iglesia ng Panginoon, sundin natin yan. Be separated from the world. Kasi nga, what fellowship hath righteousness with righteousness? Ano? Yun nga, hindi pwedeng lumakad ng sabayan unless nag-agree. So, meaning, nag-compromise. Sabi din sa 2 Corinthians 6:14, what fellowship had righteousness with unrighteousness? So, parang yun din yun eh, nabasahin natin sa 2 Corinthians 6:14. Oh. Yun din yun eh, kita nyo, same lang yung tinuturo. Same lang yung principle ng Bible. Oh. 2 Corinthians 6:14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? Ano? Sapagkat anong pakikisama, mayroon ang katuwiran at kalikuan. Yan, kalikuan, napag-usapan natin yan. Dalawang sermon, ano? Ano kaya, na-realize kaya nila na liko sila? Anyway, yan, oh. Ano ang pakikisama, mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Yan, kalikuan na yan. Kalikuan pala yun. Tayo dating namumuhay sa kalikuan, pero salamat sa Diyos, ano? Tayo nakaranas ng regeneration. Binago niya tayo, at unti-unti niya tayong itinatama ating pamumuhay, iginagayad tayo sa ating Christian living, iginagayad tayo sa mga tamang doktrina, ano? And then sabi dito, kailangan natin talagang mag-separate sa world. We are called to holy separation, not technological assimilation, ano? Hindi dahil yan na yung panahon natin, digital age, the age of AI, yakap na rin pagdating sa spiritual na bagay. Delikado. Hindi, separate. Mag-iba tayo. So, ito na ating last message, ano? English. In a world rushing toward artificial replacements for everything, syempre kasama na dyan yung trabaho, ang daming nawawala ng trabaho, nare-replace ng AI. Hindi lang yon, may danger. Even worship, nare-replace na rin. Nakita nyo sa example natin. Ating tandaan, ano mga kapatid, hindi porket yan i-polish magsalita, hindi maganda itsura, hindi boring pakinggan. Ano, God is not seeking polished program or robotic rituals. Hindi ganun Diyos. Anong kailangan niya? Sabi sa ating teksto, kung ano kanya hinahanap. Basahin natin yung ating teksto. Ano sinasabi dito? John 4:24, God is a spirit. So, anong kailangan ng Diyos? And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Na tayong mga nakaranas ng kapanganakang muli. Ano? True worshipers should come to Him in spirit and in truth. Ang AI maaaring gumaya ng anyo ng tao, pero hindi ito makakalikha ng tunay na pananampalataya. Dahil wala nga ang Espiritu ng Diyos. Wala nga itong buhay eh. Maaari itong bumigkas ng mga talata, pero wala namang pagkaunawa talaga. Malay pa niya doon. Hindi niya alam paano niya may apply sa sarili niya yun. Ano? Hindi niya maunawaan ang katotohanan. At ang isa pa, dahil Diyos ang nagbibigay ng knowledge of the truth. Sa tingin niyo, isipin ito, bibigyan ng Diyos ng knowledge of the truth yung AI? Sige nga.
Saan kayo nakakita ng ganun sa Bible? Di ba sa tao yun ibinibigay sa kanyang mga anak, sa mga hinirang ng Diyos, sa mga elect. Ano pa? It may deliver a sermon. Pwede itong mag-sermon. Pero wala itong spirit of discernment. Paano natin sabi? Ayan, ibalahan ko yan ng Arminianism. Ipipreach yun noon. Pero alam natin, mali yun. Kasi nga, wala siyang spirit of discernment. Hindi niya maano, hindi ito yung sinasabi ng Bible. Wala siyang magagawa. Ibinala sa kanya eh. Yun ang nilagay na prompt sa kanya eh. So, it may deliver a sermon, but it cannot discern the spirit. The elect must stand apart. Kaya mga kapatid, in this age of soulless imitation na talaga, tayo ay maging be real, be holy, and be led by the Spirit of God. Don't let, sabi ng title natin, don't let technology replace your theology. Kasi ang title natin, when technology replaces theology. So don't let that happen. Let your worship remain alive, sincere, and filled with the Holy Spirit. Again, hindi ako against dyan sa paggamit natin, sa practical living natin, nakakatulong yan. Kasi pag sinabi natin, huwag natin gagamitin yan, delikado yan. Ang hirap niyan. Huwag ka na gumamit ng cellphone mo. Huwag ka nang gumamit ng iba pang mga device. Kahit yung TV mo, may AI yun. Hindi yun. Hindi na ibig natin sabihin. Pagdating sa mga spiritual na bagay, huwag nating hayaang mapalitan ng technology ang ating theology. Yun ang title natin eh. Dahil again, ang hinahanap ng Diyos sa atin, ang Diyos ay Spirit, God is Spirit, and they that worship Him, tayo, tunay na iglesia, must worship Him in spirit and in truth. So, mga kapatid, dyan na po natin tatapusin yan. Salamat sa Panginoon. At ating natalaka ito kasi ito talaga ay importante sa panahon natin ngayon. So, tayo maging very active, para ating i-test muna. Pwede naman tayo mag-share, pero pakinggan muna natin mabuti kung anong sinasabi ng mensahe ng AI. At pinakamabuti pa, kung gusto mong mag-share ng Word of God, ikaw na mag-video sa sarili mo. Kung mag-voice record ka, sabihin mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo na dapat mong i-share. Sabi po mga kapatid, may God bless the message in our hearts. Tayo po ay lumuhod, tayo magtapos sa panalangin. Aming Diyos na banal, aming Diyos na dakila, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, maraming pong salamat sa inyong mensahe, aming Diyos. Ang Diyos habang patuloy na lumilipas ang mga panahon, ay nagkakaroon ng mga bagong ebensyon ng mga tao na nakakatulong din naman sa inyong mga anak. Pero ang aming ikinakatakot, ipinag-aalala aming Diyos, ay ginagamit din ito ng kaaway upang magpadala, magkalat ng mga maling paniniwala, mga maling doktrina. Amin pong dalangin, patuloy nyo i-preserve ang bawat isa, ang inyong mga anak, ang inyong mga hinirang, na magkaroon kami ng discernment, amin Diyos, na kami inyong ilayo sa mga lies, mga kasinungalingan, bagamat ito'y napaka-convenient gamitin, napakadali, pero napakadali din po nito na kami mapapunta sa kamalian. Amin Diyos, aming dalangin, patuloy nyo kaming gabayan at ingatan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu sa panahon ngayon na ito ay lumalaganap. Kami naniniwala na ito'y magagamit naman ng inyong mga anak sa ikabubuti. Ngunit patuloy nyo kaming gabayan upang huwag kaming mahawa ng sanglibutang ito, aming Diyos. Patuloy nyo kami i-preserve. Patuloy nyo kaming gamitin sa mga ministry, aming Diyos. Patuloy nyo pong pagpalain ang aming mga buhay, aming Diyos. Salamat po sa inyong mensahe ngayong umaga. Naway magamit ito ng bawat isa, ma-equip ang bawat isa, at ma-share din namin ito sa iba, maituro ang kahalagahan na dapat ay i-separate namin ang aming mga sarili pagdating, lalong-lalo pagdating po sa mga espiritual na bagay, sa mga katuruan at doktrina. Aming Diyos, patuloy niyo po kaming turuan kung paano kami manalangin sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
Patuloy niyo po kami nga turuan kung paano po namin kayo sasambahin sa Espiritu at katotohanan namin Diyos. Nawa po ay ang aming Panginoong Hesus ngayong umaga ay siyang naitaas sa aming kalagitnaan. Ang banal na Espiritu nawa patuloy na mag-ingat at lumabay sa amin hanggang mamayang hapon. Kami po ay loobin ninyo na muling magkasama-sama sa dakong ito, aming Diyos. Aming Diyos, maraming salamat sa mensahe. Kami po ay nakaranas na naman ng inyong pagtuturo na aming magagamit sa aming mga pamumuhay. Hindi po maraming salamat. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat. God bless po.